Bukod sa trabaho, mga closed-door meeting din ang sumalubong sa mga senador sa muling pagbubukas ng sesyon sa Senado. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Ilang oras bago ang opisyal na pagbubukas ng pagbabalik sesyon ng Senado Lunes ng hapon, mabilis ang lakad ni Senador Camille Villar. Pero hindi siya papunta sa plenaryo. Diretso siya sa office ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Nako, Cayetano yan. Tinitira na ng gobyerno yan. Insider, ano ba tawag dun sa kaso nila? Parang insider trading. Oh. Si Mark Villar, dating kay Pangulong Duterte yan. Bagamat hindi sila masyadong mga nagsasalita, dumidepensa sa mga nangyayaring pang-abuso sa mga Duterte, alam natin ang puso ng mga yan. Dalwa yan. Si Cayetano, alam naman natin na si Pia, ang kapatid niya, ang minority leader. Alam nga naman tablahin niya yung kapatid niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, wag kayong mag-boto eh. Wag kayong bumoto ng mga ng mga magkakapatid, magkakamag-anak eh. Kasi napakadelikado niyan sa sa yung distribution ng power diyan sa Senate eh, pagdating sa boto-botohan eh. O ito, mga magkakapatid to. Nako po, si Camille Villar pupunta kay minority floor leader. Bakit? Nako po. Na napabalitang nagpatawag ng caucus sa mga miyembro ng Senate Minority. Pero si Senator Camille ay miyembro ng mayorya. Makalipas ang 6 na minuto, muli ring lumabas ng opisina ni Senator Alan C. Villar, pero hindi na nagbigay ng anumang pahayag at umakyat na sa kanyang tanggapan. Nako. Alam mo, na-meet ko ito si Camille Villar. Nahiya nga ako eh. Ganda-ganda pala ni Camille, ang laki ng pisngi, sarap kurut-kurutin na ganyan. Ngayon, ito si Camille Villar, sabi niya sa akin, pinakilala kami ni Ma'am Hannah Jane Sancho, yung aming boss, yung aming nanay, ang nanay ng Barateros. Senator, these are our anchor, si Coach Oli and si Boss Dada. Alam mo sabi ni Camille sa akin, oy, pinapanood kita! Pinapanood kita, nakakatulugan na nga lang kita. Ako po, pinabanatan pa naman kita nung nakaraan, nanonood ka pala. Pero mabuti na lang ang nanonood ka at narinig mo yung pagbanat ko sa'yo. Pero ang bait nito, as in sabi niya, lagi akong nanonood sa inyo. Ang dami-dami nyo. Kaya, Ma'am Camille, alam ko nanonood ka ngayon. Ha? Alam ko naman, inendorso ka man ni Inday Sara. Inendorso ka naman ni, di ba, ikaw, si Amy Marcos, dalawa man kayo na inendorso ni Inday Sara. Oo, baka naman pwede. Baka naman ha, baka naman pwede. Ganding palaan naman natin yun, yung ginawa ni Inday Sara. Kasi may hirapan sana kayong manalo nun dahil nandoon kayo sa, yung partido ng mga magnanakaw at mga bobo sa Pilipinas. Yung alyansa, di ba? Nanalo kayong dalawa ni Amy dahil, palagay ko naman, dahil sa endorsement ni Inday Sara. So, we are hoping na pagdating ng impeachment proceeding, sana ay kayo ay pumanig sa mga bayang Pilipinas, which is ayaw ma-impeach si BP Sara. Ayon sa kanyang staff, naimbitahan lang ang senadora para sa isang salo-salo na hinanda ni Senator Alan. Sa ambush interview, Grabe man yung salo-salo na yon, 6 minutes. Diet yarn. Grabe man 6 minutes lang yung salo-salo. Salo-salo ng ano? Kayo ayaw nyo pa umamin pero okay yan, sige tama yan, secret natin, wag natin sabihin natin si Camille. Ang saklap talaga na aabutin ng Congress nito, palakpakan pa ng palakpakan yung mga ululo. Kung papalakpakan pa kayo nung na-impeach in-endorse ninyo yung inyong report, pabor sa impeachment ni BP Sara pagdating ng Senado, puta sigurado iiyak kayo. Baka si Ridon sumabog yung pisngi niyan sa sobrang inis. Sinabi ng minority leader, dapat may meeting ang minorya pero hindi niya ito natuloy. Kaya ang issue sa kanilang hakbang kaugnay ng impeachment laban sa VP ay di rin natalakay. Hindi dahil kulang kami. So when we set the meeting, parang kalahati lang nakapunta dahil may mga hearing sa ito. Update ko kayo mamaya or tomorrow. Hindi kami napag-usap. So nag-meal together kasi nga tatlo lang kami tapos dalawa came late. But we will have the meeting this week. Sa panig ni Senator Jinggoy Estrada, ayaw niya ng impeachment dahil magdudulot lang daw ito ng pagkakawatak-watak at gulo. Kasama siya sa nagpunta sa tanggapan ng minority leader bago ang sesyon ng Senado. Sana magulo na masyadong bansa natin, masyado tayo maraming problema. Kung sana... Ay, hirap kasi talaga sa mga senador Bakit? Buong Pilipinas Sabi ko kung ako congressman, halimbawa ako si Abante tsaka si Luistro na congressman sa isang mga kupal na mga distrito. Halimbawa si Luistro sa distrito niya dyan sa Batangas. Hindi naman siya kilala sa buong Pilipinas. Ito naman, kapag tumakbo ito sa national, putang ina nito, baka sa national bookstore manalo ito. Pag tumakbo ito ng national, wala. So, walang pakialam si Luistro kung tawagin siyang estapadora ng buong Pilipinas. Basta importante, manalo siya sa distrito niya. Masecure niya yung distrito niya. Walang pakialam to mga party list representatives. Walang pakialam niya mga yan. Si Abante,
na kupal na satanas. O walang kwenta yan, walang problema kasi natalo na nga siya sa District 6 ng Quezon ng Maynila eh. Nakaupo pa rin siya na congressman eh. So wala siyang pakialam kung masira ang reputasyon, tawagin siyang Pastor Kanor, Pastor Dila, Pastor Magnanakaw, kahit anong itawag sa kanya. So long as yung distrito niya na iilang libo lang bubusugin niya, mananalo siya. O kaya ganito kalakas ang loob ng mga congressman, ibahin natin sa Senado. Kasi ang senador, ang constituencies niyan, buong Pilipinas. So imagine, if I will say yes to convict Inday Sara, Visayas and Mindanao are rooting for Inday Sara. Kamusta naman ang iyong senator, ang iyong pagiging senador? Kamusta naman ang iyong pangangampanya sa Visayas at Mindanao, being the Dutertes are originally from I think Leyte or Samar or Leyte. Tapos, nag-migrate sila sa Mindanao. So, they adopted son pa siya ng Cebu. Sister city pa nila ang Cebu City, ng Davao City. So, the Visayas and Mindanao are being represented by the Dutertes dahil taga-South sila. So, imagine, mangangampanya ka sa mga probinsya dyan na magagalit dahil i-convict na ninyo si Inday Sara. Yung mga congressman nga ng mga pinangalanan napahiya na kayo pa kaya na mga senador na buong Pilipinas ang boboto sa inyo. At itong Luzon, hindi naman yan solid na mga anti-Duterte. At least mga 30% ng Luzon pro-Duterte yan. So paano na? Kaya ikaw ayaw mong masisira yung iyong kandidatura o yung iyong political hold. Kasi nga national ang iyong constituency. So, ayaw mo na masira ka kahit saang lugar sa Pilipinas. If you can just say na para kang Miss Universe na ayaw kong magulo ang bayang Pilipinas. Di ba? Ganun ang gagawin mo. Gagawin mo ang lahat para walang magalit sa'yo. Because kahit isa lang yan na magalit sa'yo, -1 vote yan sa'yo. At napakahirap. Bilyon pera ang kailangan mo, trilyon pera ang kailangan mo para bilhin mo lahat ng botante mula Apari hanggang Hulo. Wala naman silang ganung kalaking pera. So, image nila yung kanilang puhunan. Yung popularity nila, image nila, ang pinaka-popular na presidential sa 2028 si Inday Sara. So, ano mangyayari sa'yo? Ano mangyayari sa'yo kung halimbawa ikaw si Erwin si Raffy Tulfo na mag-re-electionist ka sa 2028, kung mag-yes ako kay Inday Sara, karamihan ng followers ng Raffy Tulfo in action, puros masa yan. Alam natin pag masa, pro-Duterte yan. Nag-capitalize siya doon. So sa tingin ba niya, kahit na nanonood sila ng Raffy Tulfo in action, sa tingin ba nila, 100% ng mga Tulfonatics, boboto pa sa kanya? Mahirap sa nationals, mga bossing. Kaya itong mga congressman, bayanan natin yan. Kaya nga ako nananawagan ako bawat mga nanonood, kababayan natin na may mga congressman, itag ninyo at punuin ninyo yung mga notification ng kanilang mga Facebook pages ng mga pagtatag sa kanila at ipakita ninyo na ayaw nyo ng impeachment kay VP Sara. Ako, I have said it time and again na ayoko na impeachment. But, since mukhang aakyat siya, Wala tayong magawa. Ibinunyag naman ni Senator Amy Marcos ang pagbabanta umano ngayon para makakuha ng boto ang impeachment hindi lang sa Kamara kundi maging sa Senado. Kung noon daw ay FLR o for later release ng pondo ang pananakot, ngayon OMB na niya. For later release, ibig sabihin itetenga yung kanilang mga project. Ngayon, nasanay na sa hirap at hirap pa rin na talagang walang mga project, walang lumalabas. Ngayon, yung 3 little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Ano ba ito, nananakot? Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Di ba? Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay